Sa US na ako nanirahan since 2013. And then, pauwi-uwi ako dito sa Pilipinas. And although hindi ako nagtatagal pagka nagbabakasyon dito sa Pilipinas at hindi rin ako masyadong nakakapanood ng TV or ng kung ano namang shows dahil pag umuwi ako dito, laging for emergency, ganyan na sa father ko, sister ko, ganun. So, wala akong masyadong panahon para manood ng TV or kung ano man ang balita sa showbiz. So, nung umuwi ako the last time, I think last year yata yun, sinubukan ko manood ng The Voice sa GMA7. And then, nakita ko, syempre si Billy Crawford, kilala ko si Billy Crawford, and then si Julian San Jose. And then may nakita akong dalawang lalaki. Pangalan nga Pablo and Estel ng SB19. So sabi ko, sino kaya itong mga to? Anong karapatan nila? Kumbaga, anong K nila para maging judge sa The Voice? Kumbaga, I never heard sila para sa akin. So, tapos yun nga, parang nayayabangan ako sa kanila, lalong-lalo na nun kay Estel. Tapos, naghahanap ako ng concert na pwedeng panoorin, and I really like Julian San Jose. Kaso nung nakita ko si Estel ang kasama niya, so sabi ko, sino naman ito? Kumbaga, is it worth na pagkagastusan ng ticket itong Estel na to, ganun. I don't know him, parang ganun. So ang ginawa ko, hindi ako bumili ng ticket, ng concert ticket, kasi nga hindi ko kilala. Syempre ang gusto ko pag manonood ako, yung alam kong gusto ko yung artist, and then gusto ko rin yung mga songs, ganyan. Tsaka yung tawag na to, yung kahit na mahal yung ticket, at least alam kong mag-e-enjoy ako dahil nga gusto ko yung artist. Eh hindi ko nga kilala yung Estel. So hindi ako bumili ng concert ticket ni Julian San Jose. Ayun. And then nung tawag na to, nung eto ngang nandito ako, nagtagal ako dito sa Pilipinas for magsi 6 months na ako dito sa Philippines. Kapag wala na akong gustong panoorin sa YouTube or sa TV, nilalagay ko siya sa Wish na parang puro music yun, di ba? Mahilig nga ako makinig ng music. Eh, kape play, syempre hindi ko naman tinitignan, kumbaga pinakikinggan ko lang. And then narinig ko yung Gento. Di na patingin ako, ang sarap naman, ang kumbaga nakaka-indak, kumbaga ganun yung sound ng Gento. And then yun nga, nakita ko SB19. So sabi ko, sila pala yung kumanta ng SB19. Sa SB19, ang kilala ko pa lang sa kanila is Pablo and Estel, dahil nga nakita ko sila sa The Voice. Ako kasi talagang mahilig ako manood ng concert. So, I've been watching Adele. Siya yung pinakalas na pinanood ko sa States. Si Adele, Bruno Mars, Lady Gaga, Celine Dion, Shania Twain, Backstreet Boys, Jennifer Lopez, Ariana Grande, Blake Shelton, at marami pang iba, as in talaga, Usher, yan, napanood ko rin sila. As in, marami na ako napanood na concert. And sa Philippines naman, ang mga napanood ko na siya, of course, Sharon Cuneta, Martin Rivera, Paul Fernandez, Regine Velasquez, Ogie Alcacid, Gary Valenciano, Sarah Geronimo, kahit nga si Ann Curtis, napanood ko siya because I like her. Yun nga, si Julian, tsaka si Eric Santos, pinanood ko sila sa Soler. And then, sino ba? Marami pa akong ibang mga napanood na concerts, like David Pomeranz, mga ganon. And then Chicago, kung sino-sino pa. Madonna, napanood ko rin si Madonna sa Las Vegas. So, ayun. So, ako kasi, manonood lang ako ng concert kapag gusto ko yung artist. Siyempre kung sino yung magpe-perform. Manood ka tapos di mo na alam kahit isang pirasong kanta nila. Di parang paano mo i-enjoy yun, di ba?
So, itong SB19. So, nakita ko yung Gento. Tapos, nakita ko si Estelle tsaka si Pablo. Yun sila. Ang angas-angas kasi ng itsura nila, di ba? Parang ano. So, parang, nung una, hindi ko talaga sila type. And then, nakita ko pa tong si Josh. Di ba si Josh, pagka yung yung mata niya parang parang, yabang naman nito, yung parang ganon, na I don't like him. Yung ganon. Di tatlo na silang ayaw ko. And then, nakita ko tong si Ken, na parang di marunong ngumiti. Yung ngiti lang, parang konti-konti lang yung ngiti niya. Tapos yung parang supladong dating. And then, si Justin, syempre siya yung pinakamabait sa lahat. Kasi nga, lagi siya nakismile. Tapos, gwapo nga, ganyan. So, nung sabi ko, maganda yung Gento. Ganon. And then, nagkikip, ang YouTube, pagka yung isang artist yung inaanon ang pinipicture ng YouTube, tuloy-tuloy yun na puro SB19. Kaya umabot na sa lahat ng kanta nila, pinapalabas sa YouTube. Dahil nga hindi ko naman nililipat yung channel, kumbaga nasa YouTube lang na na umaandar lang sa mga songs ng SB19. And then nagustuhan ko pa yung ibang mga kanta, kagaya ng Moonlight. Ito yung mga love songs sila, hindi ko alam yung title. Actually, bago ko pa lang silang pinifigure out. Although, ilang araw or ilang weeks na rin na bago, yung napupuyat ako kapapanood sa kanila. Na-addict na ako sa kanila. And then, dahil nga, hindi lang naman yung music nila yung pinapalabas sa YouTube. Kung minsan, lumalabas yung mga vlogs nila na yung puro mga kalokohan ng pinaggagawa. Tawa-tawa ako sa kanila. Ang kukulit nila. Nung in-interview sila ni Vice Ganda, tawa ko na tawa sa ang kulit pala ni Ken. As in talaga, kung makatawa, grabe. Kung mang-asar, grabe. Karon din si Josh. Tsaka yung silang lahat, kumbaga, ang kakalog. Tingnan, talagang natuwa ako sa kanila. Kaya nung I kept on watching them. Yung interview nila kay Tony Gonzaga, interview nila kay Boy Abunda, mga ganyan, na I get to know them little by little. Yung kung paano sila nagumpisa. Imagine yung nalaman ko na yun nga, itong si Ken from Cagayan de Oro, pumunta ilang hours siyang bumiyahe papuntang Manila dahil nga di sila nagkaintindihan ni Josh nung kinuha siya ng plane ticket. Na grabe. And then yun nga, yung itong si Josh, yung inamin niya na kung minsan nakikikain lang siya sa baon nung kasama niya, ganon, kumbaga, na-feel ko yung humbleness nila, na kahit na mukha silang mayayabang sa mga performance sila, pero sa kumbaga, grabe kung makatawa sila. Lapos itong si Estelle, ang kulit, o diba, kung mapapanood niyo yung mga kakulitan niya na tawa-tawa ako yung, itong lately yung nag-perform sila ng Damn, which is, yan ang pinaka-favorite ko ngayon, yung kanilang Damn, na latest single, grabe. As in, dun pa lang sa practice na video nila. Paulit-ulit ko lang pinanood. As in, ang cute. Imagine, ang gagaling na nilang kumanta, ang gagaling mag-rap, ang gagaling pang sumayaw. Total performer talaga. Kaya nakaka-proud na masabing Pilipino sila. Pero kumbaga, hindi lang dahil sige, proud to be Filipino. Kumbaga, they are worth watching all over the world na may pagmamalaki mo kahit saang parte ng mundo sila mag-perform kasi napaka-professional nila, as in ang gagaling nila. Imagine, napanood ko pa yung nagkaroon ng technical difficulty sa isa sa mga performances nila, pero tuloy-tuloy pa rin silang kumanta kahit walang tugtog, kahit wala yatang ilaw, ganyan, tuloy-tuloy yung pagkanta nila. So talagang grabe, saludo ko sa inyo SB19, tuwang-tuwa ako sa inyo. Wala akong may tulak kaibigan, lahat kayo, as in may kanya-kanya kayong mga strengths, na may kanya-kanya kayong talent na magkakaiba. When it comes to vocal, I really like the voice of Estelle and Justin. And then when it comes to moves and rapping, ayan, yung dance, kanyan, kumbaga,
magaling si Josh and si Ken. And of course, si Pablo bilang kanilang leader. As in, overall, magaling. Dahil siya pa yung gumagawa ko minsan ng kanta nila, di ba? Minsan ba? O lahat ng kanta? I don't know. I can't remember. Pero kumbaga yun nga, I kept on watching them. Pag wala na akong gustong panoorin sa TV, sila na yung pinanonood ko. As in, from morning to night na naka ano lang. Kahit kung minsan nga paulit-ulit na yung lumalabas na ano na si puro SB19. Ayan yung yung lumalabas sa YouTube, ganyan. Lahat ng mga kakulitan nila, yan, ngayon naglalaro sila basketball. Sila ba yan? And then yun nga, mga performances sila abroad. Ano nga disappointed ako. Kasi nung chinek ko yung simula hanggang wakas ba yun? Yung title ng kanilang world tour na magi-start sa Philippine Arena. Nakakainis. Wala ako dito. Kasi pabalik na ako ng States. At darating ako dito June na ulit. Yung concert nila is May 31. Sabi ko naman, di pa pinaabot ng June. Sabi ko, kung alam ko lang, nagahan ko yung uwi ko dito para sana manood na lang ako sa Philippine Arena, di ba? And then, nakita ko, magko-concert sila sa California. So, sabi ko, sa California na lang. And then, nakita ko July. June nga ako uuwi dito. O, kung saan ba naman kayo? O, di ba, nananadya ba kayo na hindi ko kayo mapanood? And then, nakita ko magkakaroon din kayo ng show sa Hong Kong, Japan, Taiwan. So, yun, along Asia. Kasi nga nandito ako sa Asia nung mga time frame na yon. Kasi ibang mga shows nyo sa Canada, sa iba pang ng kontinente ng mundo. Nandito nga ako sa Asia. So, nung nakita ko na meron kayong Taiwan, Japan, Hong Kong, sabi ko, yan na lang abangan ko kasi nandito ako. So, kung sakaling nasa Taiwan kayo at kung kailan mag-open ang ticket sales, bibili na ako. I really want to see you perform live. As in, talagang grabe. Napabilib niyo ako ng gusto. As in, super highest level ang pagkabilib ko sa inyo, SB19. As in, Pablo, Stel, Josh, Ken, Justin, ang galing-galing nyo, sobra. So, parang parang sinopla nyo ako. Ganyan ang tingin mo sa amin parang ganun, parang di kabilib sa amin Kaya nung nakita ko sa inyo, grabe, para ako pinagsasampal ng maraming beses. Dahil nga, sobra ang pagkabilib ko sa inyo. Imagine kung 6 years na kayo na nagpe-perform. Tapos, parang bigay todo kayo lagi. Imagine kahit ka sa practice pa lang na sa mga practice videos nyo, bigay todo na kayo. And then yun nga, sa mga concerts nyo, nakikita ko, as in, todo bigay, as in, kaya napapagkami lang maangas at mayabang dahil nga talagang sa sobrang todo bigay na niya, pati facial expression nyo. Parang gano'n, parang astig. Siyempre yung iba, misinterpret na akalang yabang nyo. Pero pagka nakita yung mga kakulitan nyo, grabe. As in, tawa ako ng tawa sa inyo. Tapos yun nga, ang gagalang nyo pa rin kapag nakapapanood ko kayong ini-interview ng iba. Meron lagi kayong may po sa inyong mga sagot, ganyan, opo, mga ganyan. Ang gagalang nyo, as in, napaka-humble. Hindi ko maramdaman na porke ganyan na kayo kasikat. Imagine, super sikat kayo sa buong mundo. Nalampasan nyo pa ang BTS. Woohoo! BTS, hindi ko pa rin sila kilala hanggang ngayon. Nagpunta ako ng Korea. Pumunta ako sa BTS building, charba. As in, wala akong nabili kasi nga, naghanap ako Lee Min-ho. Sabi ko, gulat pa sila sa akin, Lee Min-ho. BTS. Ganon ako ko walang kaalam-alam sa ganon din sa Bini. Hindi ko rin sila kilala. Sabi ko, sino ba itong mga to? Tapos yun nga, pinakikinggan ko na lang kasi nagkaroon sila ng show sa Philippine Arena, diba? So,
As in, anong kay nila para mag-show doon? Parang ganun tuloy na, no? So, napagtanto ko, at sana, ito rin, makuha nyo ring aral, don't judge the book by its cover. Kumbaga, wag po tayong manghusga agad o manlait, kanyan. Get to know them first, and then, saka natin sabihin, may K nga ba sila? May karapatan nga ba? And to SB19, saludo ako sa inyo. May karapatan kayo, super duper. As in, good luck sa world tour nyo na simula hanggang wakas. Sorry, hindi ko matandaan. Pero kumbaga, yun nga. Alam kong magiging very successful itong world tour nyo, and I'm looking forward na mapanood ko kayo in one of your concerts. Sana mamit ko ka rin kayo in person. I really love to see you in person and get to know you more. Ayan. Palakpakan po tayo para sa SB19. God bless and more power to you.